all the time. Jesus Christ. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. Hallelujah. Praise be the name of God. Ang ating pong pagtatalakay ay ang paglilinaw sa pamamagitan ng salita ng Diyos na kung paano ang nagaganap sa buong mundo ngayon at maging sa kasalukuyan ay pinakamabigat na problema na kung ang tao walang hanap buhay, pwede siyang kumita at maghanap buhay. At ang pinakamabigat po yung ang tao ay nagkasakit. At titingnan natin sa scripture kung paano din ina-assist ng tao na ito ay mula sa banal na kasulatan ang dahilan kung bakit ang tao ay nagkaroon po ng karamdaman. At pinakita din sa scripture ang solusyon ng mga karamdaman kung paano magsisigaling. So as Christ believers, as pastors and bishop, minister of reconciliation, Philippine International Missionary, nagbabahagi po sa katunayan ito sa pinag-uusapan natin sapagkat dito sa Levitico chapter 26, pinakita po na yung cause ng sakit ay meron pong dahilan kung bakit po ang tao nagkasakit, no? Sapagkat ngayon nagsilabasan lahat ng mga herbal, lahat ng klaseng mga medisina. At ito ay nagdudulot ng karamihang paliwanag ay nagpapagaling. At dito po mababasa natin yung cause ng sakit sa Levitico chapter 26 verse 15. Amen. Chapter 26 verse 15. At kung inyong tatanggihan ang ating mga palatuntunan at kasuklan-suklan na ninyo ang ating mga patod, na ano pa hindi ninyo tutuparin ang lahat ng ating mga utos, kundi inyong sisirain ang ating kapal. Yun. So sa Revelation chapter 22, binabala doon na bawal magdagdag, bawal magbawas. Sapagkat sa mga nagdagdag ay dadagdagan ng salot. Sa mga nagbabawas ay babawasan ng bahagi sa aklat ng buhay. So, meaning, from Genesis to Revelation, ang kautusan ng Diyos nakasulat sa Exodus chapter 20 na isa doon sa mababasa natin that God was rest na gawin yung banal ang ikapitong araw. Okay. Basahin na natin yung Exodus chapter 20 verse 8. Okay. Exodus chapter 20 verse 8. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang Yun. So, ang pag-alaala po na binanggit ng scripture, yung pangingilin na binanggit din po, kababasa ng ating kapatid, yung pagkasulat po ay malinaw na maging sa English, maging sa Tagalog, remember the Sabbath day to keep it holy. So sa malawak po ng aral sa Sabbath, na ang dispensation of time, pinakita din po yung dispensation of the Father, Son, and the Holy Spirit. At pagdating kay Paul sa Ephesians chapter 1 verse 10, yung dispensation of time, kiniklaim niya na sa time niya ay tinawag siya sa kapanahonan ng Espiritu. At madali pong intindihin sa panahon natin na tayo ay nasa panahon din ng Espiritu. At yung binanggit po natin kanina na naging cause ng karamdaman ng tao, sakit, kalimitan, may namamatay,
ang pagsuway ng tao sa utusan ng Diyos. So, balikan muna natin yung verse 16 ng Levitico from verse 15. Ito pong binanggit niya. Levitico chapter 26, verse 15 kanina, ngayon naman is verse 16. Ayan, ay gagawin ko naman ito sa inyo. Lalagay ko sa gitna ninyo ang sindak at pagkatuyo at ang lagnat na uubos sa mga mata at magpapalipay-pay sa kaluluwa at maghahapit kayo ng inyong binhi na walang kabuluhan sapagkat kakanin ng inyong mga kaaway. So, yung caused by sickness, ang binanggit po ng scripture sa verse 15 kanina, at kung inyong tatanggihan ang aking mga palatuntunan, kasusuklaman nga ninyo ang aking mga hatol, na ano pat hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos, kundi inyong sisirain ang aking mga tipan. Sa simpleng paliwanag dito, may mga karahasan na gagawin ang tao upang sirain ang mga kautusan ng Diyos. At ipinakita po sa Scripture, hindi ninyo tutuparin ang lahat ng aking mga utos. Ngayon, sa binanggit ng verse 16, ay gagawin ko naman sa inyo, ibig sabihin, doon sa mga hindi pagtupad sa kautusan ng Diyos, pagsira sa kautusan ng Diyos, isa na po sa binanggit kanina, na to keep it holy sa pagganap ng tao sa Sabat, na ang Sabat ay salitang ikapitong araw, seventh day. Na sa weekly competition, ang seventh day ay kinakailangan gawin ng tao na pinakabanal para sa Diyos. So, ibig sabihin, ang pagsunod sa utos ng Diyos ay di pagtanggap ng tao ng karamdaman, at ang pagsuway ng tao sa utos ng Diyos ay ang pagkakaroon ng tao ng karamdaman. So, ang gagawin ng Diyos, sabi niya, ay gagawin ko naman ito sa inyo, ilalagay ko sa gitna ninyo ang sindak. Diyos mismo maglalagay niyan. Okay? At pagkatuyo, at ang lagnat na nauubos sa mga mata, at magpapalupaypay sa kaluluwa, at maghahasik kayo ng inyong binhi na walang kabuluhan, sapagkat kakanin ng inyong mga kaaway. 17. At itititig ko ang aking muka laban sa inyo, at kayo'y masasaktan sa harap ng inyong mga kaaway. Kayo'y pagpupunuan ng mga napupuot sa inyo, at kayo'y tatakas ng walang habol sa inyo. Nervyos, heart attack, high blood, lagnat, at dumaan na sa atin yung almost 3 years na COVID-19. At dito po may simple akong ni-research sa kasalukuyan from 1997, merong 13,000, 2021, may 1,997, at merong 29,000 yung active cases sa mga sakit. Halo-halo po yan. Merong 170,196 active cases. Yan po ay binalita ng Inquirer. Ngunit yung pinakabagong datos sa available sa panahon ngayon from April 2024, no? Kasi 26 na po tayo ngayon. Merong kabuuan 4,140 4,000 4,140,000
140 and 383 kaso ng mga sakit at merong 66,864 yung mga matay na sa sakit. So, yung dami na ito, nagmula pa lang 1997, yung below yung mga tao na yon hanggang ngayon, ang cost po dito from any sickness up to the disease time, yung dami na to, 1997 pa lang, ang cost niyan dahil sa pagsuway ng tao sa kautusan ng Diyos. Ngayon, ang sabi ng Exodus chapter 15 verse 26 ayon sa paliwanag ni Propeta Moises din po dito, base doon sa atin pong binuksan na talata. Sa tulong ng Diyos. Okay. Exodus chapter 15 verse 26. Amen. At sinabi, kung inyong didingin ang buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at inyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didingin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat ng mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Egypto. So, malinaw. Sapagkat ako ang Panginoon Yun. na nagpapagaling sa iyo. Ngayon, ano ang sinabi ng huling propeta bago pumasok ang New Testament? Sa Malakias chapter 3, verse 7. Bago natin balikan yung scripture na yan. Praise the Lord. Amen. Chapter 3, verse 7. Amen. Malakias. Mula ng mga kaarawan ng inyong mga magulang, Yes. kayo na nagpakaligaw sa aking mga tungkulin, at hindi ninyo sinalima, manumbalik kayo sa akin, at ako'y manunumbalik sa inyo. Sabi ng Panginoon ng mga upo. Ang mga tuntunin, doon po kinuha yan sa kautusan ng Diyos. Dahil sa pagsuway ng tao sa kautusan ng Diyos, sinira ng tao ang mga tuntunin. Kaya nagkaroon tayo ng cause of disease or sickness. Subalit sabi ng Biblia, pinanumbalik ang tao sa Diyos upang ang Diyos ay manumbalik sa tao at upang sundin ng tao yung kautusan ng Diyos. So siguro pag nasunod talaga ng tao ang kautusan ng Diyos, yung cost of this that we have 66,000, yung kaso, yung kabuuan mabot na po ng 4 million from 2024, 140,000 yung kaso ng death. Siguro mabawasan ito. Ngayon, ang prevention ng physician sa panahon po natin, maging sa spiritual, ipinakita po dito sa time ni Propeta Moises kung paano po ma-prevent yung disease, yung sickness. At the same time, huwag mamatay ang tao doon sa karamdaman. Yun, bagamat ang abot ng edad ng tao talagang tumataas. Sa Genesis chapter 50, verse 2, basahin po natin chapter 50, verse 2. At iniutos niyo sa kanyang mga lipod na manggagamot, na imbalsamahin ang kanyang ama, at inimbalsama ng mga manggagamot ng Israel. Di ba po ang patay, mayroong 7 days na embalming o depende sa tao, sa family, para ma-prevent yung katawan na hindi siya mabaho. Okay? At ang tao, kapag may sakit, kalimitan po nagpa-check up sa doktor at ang doktor nagbibigay po ng mga resita na suggest ng laboratory para po mabigyan ang isang pasyente ng tamang resita batay doon sa sakit na taglay ng isang tao. So, yung prevention ng embalming na hindi siya mangangamoy, ganon din po sa isang taong may sakit. Ang gamot ay nagpe-prevent siya sa physical na kalagawan ng isang tao para hindi po siya magiging malubha na karamdaman na danasin ng isang tao.
Tingnan mo po yung similarity ng embalming at yung tao na umiinom ng gamot habang siya nabubuhay para ma-prevent po, ma-cure yung disease kung ano pong karamdaman na nakita sa kanya from any physicians. Okay. So ito po ay pinaliwanag din ni Apostol Lucas ang tungkol dito, yung prevention. Okay? Lucas chapter 4 verse 23. Pakita muna natin ang mga flexibility ng mga physicians biblically. Okay? At Ah, sinabi niya sa kanila, mm, walang sa sabihin mo sa akin, itong talinghaga, mm, manggagamot, gamutin mo ang iyong sarili. mm. Ang anumang aming narinig na ginawa ng Kapernaum, ay gawin mo naman dito sa iyong lupain. Tuloy. 24. At sinabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang propetang pinalulugdan sa kaniyang sinuburo ang lupa. Yeah. Yung time ni Jesus Christ, kaya walang masyadong nag-ano sa kanya sapagkat biblically walang propeta na kinikilala sa sarili niyang lupain. Kaya ilan lang po yung naniwala sa kanya at kahit nga nung may mga sakit, pinagaling niya. Doon sa panahon ng kanyang crucifixion, actually, ang lalim ng pag-aaral na yan. Sa karamihan ng kanyang pinagaling, halos lahat yun ay sumisigaw na crucify him, crucify him. Kasi walang ang kinikilala sa sariling bayan, isang propeta. Now, sa time natin, makita mo yung cause ng sickness ng tao and supposedly magkakaroon po ng isang diseases. At nangyari na nga, may proof na nga sa atin sa dami ng may sakit ngayon nakakonfine sa bawat ospital at sa dami na rin pong namatay. Ang embalming ay prevention siya physically at ang mga gamot ay prevention din siya from the physicians para mapigilan yung paglala ng sakit sa isang tao. At yung binanggit dito sa Lucas chapter 4 verse 23, ang time ni Jesus Christ na piniwalag ng scripture, hindi siya naparito para sa mga matuwid, kundi sa mga makasalanan, katulad natin. Now, itong mga makasalanan, ito may mga sakit ito. At pinakita sa time niya na iyong may mga sakit, pinagaling niya. At yung mga gumaling na ito, siya din ang nag-crucify sa kanya nung siya ay pinako sa cross ng Calvary. So, ang pagkakaiba nito, dito sa time natin, na marami ngayong apektado sa iba't ibang klaseng mga sakit na, na kahit nag-born again Christian na, kahit naglilingkod na sa Diyos, walang pinagkaiba doon sa mga hindi naglilingkod sa Diyos at sa mga naglilingkod. Pareha sila may karamdaman at pareho silang naghahanap ng cure para ma-prevent yung karamdaman na meron sila. Ngunit, ang isang kaso lang na pinakita na yung tao kapag hindi sumunod doon sa mga kautusan, mga palatuntunan ng Diyos, magkakaroon sila ng karamdaman. Ngunit, ang sabi doon sa binasa kanina, kapag inyong iniingatan ang mga kapalatuntunan ng Diyos, wala akong karamdaman na ilalagay sa inyo. So meaning, ang mga naglilingkod sa Diyos at sumunod sa kautusan at palatuntunan ng Diyos, exempt sila. Exempt sila doon sa mga sickness and disease sapagkat sumunod sila sa kautusan at palatuntunan ng Diyos. At hindi na mag-apprehend sa kanila yung sickness, yung disease from the Egypt sapagkat nung inalipin ng Israel ng halos napakaraming taon, more than 445 years, ang sumpa ay naroon sa Ehipto. At hindi na sana nila madala hanggang Wonderland, hanggang Promised Land, yung sumpang yon, sapagkat habang sila ay lumalabas mula sa Ehipto, sinusundan nila ang mga kautusan at palatuntunan ng Diyos
at ginamit ng Diyos si Propeta Moises para po pairalin ang mga kautusan at palatuntunan ng Diyos. Now, hindi sana mangyayari in more than 4 million from 1997 itong mga nangamatay na to na mayroong cause of death na may sakit na klase-klaseng sakit. At nung yung COVID-19, kung mapansin nyo po, hindi natin maitago yan, na talagang ang daming nangamatay at ang order noon, lahat ng nagkasakit sa COVID-19, kailangan sunugin. Walang magagawa ang isang family kapag yung tao identify na talagang siya ay tinamaan ng sakit na yon, kukunin sa'yo, agawin sa'yo, susunugin yung katawan yun. So, ang aral po tungkol sa temple of God, you are the temple of the Holy Spirit. Yung katawan, hindi na po naging sagrado nung time na yun sapagkat ang pagkuha firstly sa isang bangkay ay order ayon sa batas para hindi siya makahawa ng sakit sa ibang tao. Ngunit yung cause of sickness, okay, isa lang na dapat masunod ng tao na hindi siya magkasakit bagamat ang katawan babalik sa alikabo. Yung pagsunod ng tao doon sa kautosan ng Diyos. Like nung gawin yung holy, ang Sabbath which is the seventh day. Eh ngayon ang tao po actually hindi na pinapahinga, hindi na tinuturo ng ibang mga churches na magsabat sa ikapitong araw. Ang ibig sabihin, sa kahalagahan ng seventh day, God was rest, hindi nakita ang Diyos sa kalagayang espiritu, makikita siya sa kalagayan ng kanyang larawan, which is our Lord Jesus Christ. At nung namatay si Kristo, after 3 days and 3 nights, ipinakita din ng Diyos ang kanyang larawan na binuhay siya ng espiritu. At ito ngayon ang pinag-uusapan natin sa taon natin ngayon. Kunin na lang natin yung 1997. Hindi namatayan sa isang normal na kamatayan. Yung record na yan, namatayan sa iba't ibang klaseng mga sakit dahil sa pagsuway sa kautosan ng Diyos. Ngayon, if we took wilderness, na nag-travel ang Israel magmula sa Ehipto sa paglabas nila from Red Sea, ang mundo maituring na wilderness. Iba't ibang buhay ng tao. Ang dami ng population. Dati, itong bagong silang nakatiwangwang. Ngayon, siksika na yung mga tao. Klase-klaseng pag-uugali, ang environment talagang, yung katulad nga ng ating sister, medyo okay kayo sa area nyo sapagkat nasa highway kayo. Pero kung nakatira kayo doon sa looban, ma-experience nyo ang masayang buhay sa loob ng mga patwok o anong buhay ng mga tao. Pero mapapansin mo, ang pinag-uusapan natin na maraming tao na hindi nakaintindi nito. Pero para sa akin, ang may kasalanan, yung una nating mga tagapagturo, mga ninuno, sapagkat doon sa Malakias chapter 3, ang ating mga ninuno nangagpangaligaw sa mga tuntunin. And therefore, hindi nakataka-taka sa community, kahit sa subdivisions, mapapansin mo, okay, 3-story, 4-story, air condition ng bahay, pero ang mga sakit cancer. Ang mga sakit po, mga mabibigat na karamdaman. Tahimik nga ang subdivision. Hindi ibig sabihin tahimik, peaceful ang mga tao. Hindi po. May mabigat na problema sa loob ng tahanan. So sa squatters area, mapansin mo lang yung crowded, ingay. Dito, mapapansin mo na normal na sa isang lugar na meron pong ganong ingay. Ngunit sa habang tumatakbo ang panahon, mapapansin mo kung sinong naglilingkod sa Diyos, sinong hindi. Na ang reason, actually, hindi tinuro ng una nating mga magulang ang tungkol sa pagsunod sa kautusan ng Diyos. Halimbawa po, sa panahon natin nagta-travel tayo sa time ng Wilderland. Okay, tayo ngayon yung modern Wilderland. Okay. Sa Lucas chapter 24, simulan natin yung verse 13. Okay? Lucas chapter 24 verse 13. Amen. At narito, dalawa sa kanila na paroroon
na ang araw din yaon sa isang nayon, Mm. nalay imaos, na may 6 na estadyo ang dayo sa Jerusalem. Mhm. 14. At kanilang pinag-uusapan ang lahat ng mga bagay na nangyari. Mm. 15. At nangyari na samantalang sila'y nag-uusap at nagtatanungan na si Jesus din ay lumapit at nakisabay sa kanila. Mm. Natapat sa mga mata nila ay may nakatakip upang sa huwag nilang makilala. Mm. Pero mo, bago magpatuloy ang ating sister dyan sa scripture, naglalakad sila papuntang Emmaus. Kasama nila si Jesus doon sa paglalakad nila yan. Ang sabi ng Biblia, nung binasa ng ating sister, palibasa may nakatakip sa kanilang mga mata. Hindi kaya sa di pagsunod ng tao ngayon at pagkaalam sa kautos at palatuntunan, may nakatakip sa mata nila na mayroong kasabay na nagtuturo ang Facebook at YouTube libre sa social media. At hindi kaya sa kakapanood ng tao sa Facebook at YouTube na yung mga nagtuturo ay meron dong nagtuturo o kasama nila na ito ay hindi lang napuna, na ito pala ay nagsasabi ng katotohanan. Dahil ang tao ngayon, kapag nagkasakit, ang nasa isip, yung resitang bigay sa kanya, tuwing ilang oras niya iinumin, ilang araw niya iinumin. Merong 2, merong 3 klaseng gamot sa loob ng isang araw na iniinom niya. Like nung naging kaibigan ko ng daging DILG sa term ng ibang presidente na meron siyang 3 o 4 na gamot na nagkaroon ng bypass siya sa kanyang puso. Pangarap pa rin niya magiging DILG after noong pinalitan ng regime ang kasunod na presidente. At pinasama ako sa Malacanang para po magpa-recommend siya sa cabinet secretary para i-appoint sila sa Mindanao area. At nang sabi niya, alam mo, meron akong gamot iniinom kasi may bypass ako. Yung pala, napansin ko, pag ang tao pala may mga gamot na matataas ang dosage na iniinom, gutumin pala, maya-maya kain, maya-maya kain. So, sabi ko, ganito pala yon na kailangan daw inumin niya at hindi siya pwedeng maglikat araw-araw na kailangan inumin niya yun. Gastos yan. Mahina ang 500 hindi niya sa gamot. E sabi ko, sa ilang taon na mabubuhay ito, ilang libo, ang kanyang gagastusin, ay talagang ang pera niyang inipon mapunta lang doon. So, sabi ko, ako'y naglilingkod sa Panginoon, pastor po ako, at kami ay mayroong samahan na pinaiiral ang panggobyerno. Sagot lang niya, mabuti. Nagkaroon siya ng kumpiyansa. Karating kami sa iba't ibang lugar hanggat sa umuwi. Hanggat sa nagkahiwalay kami. Ewan ko kung saan na siya ngayon. Pero ang napuna ko lang doon sa isang karamdaman taglay ng isang tao, ang isang bypass na tao, hindi pala pwede talagang, ewan ko kung bago o matagal na hindi siya iinom ng gamot. Pero sa panahon ng COVID-19, meron pag-disinfect ang gobyerno, ang mga physicians pagdating sa mga may karamdaman, lalo na yung mga mabibigat na po na nakakahawa ng sakit. Dati nakakatakot na po itong tala. Pero ngayon, dahil may mga gamot na, medyo kumpiyansa na ang tao, kaya ang dami na ng tao dyan. Okay. Sa Levitico, ipinakita po ng scripture sa chapter 14 verse 21 pagdating sa disinfection, sa mga hospital, sa mga kung saan naka-admit yung tao, paano ang doktor lumapit, naka-mask or naka-guantes or naka-alcohol, kaman pupunta doon sa isang pasyente. Okay, basahin muna natin yung chapter 14 verse 41.
ng Leviticus. 21. Chapter 14, verse 41. Mhm. Leviticus, chapter 14. Chapter 14, verse 41. Okay, tingnan natin. At ipakakayad ang palibot ng loob ng bahay. Hmm. Ang damasang ilalim Hmm. ay kinaya ay itatapon sa labas ng bayan sa dakong karuban-tuban. Hmm. Yung yung paglilinis, pag-disinfect, kung pwede nga lang, kumbaga sa dingding, itong pinturang ito, palitan yan. Kayasin lahat yan. Palitan ng bago. Oh, di ba? Oh. Pagdating naman sa binasa kayo na kay Sister Villa, okay? Habang naglalakad sila, ang mata nila nakatakip. Di ba, naging experience ng ating sister na nagpakaya sa kanyang mata kasi nga may nakaharang di umano na kailangan operahan, kailangan tanggalin. Salamat sa Diyos, hindi siya na-operahan. Nilinis lang yun. Okay? So, ang time na yun, kaya hindi lang nakilala si Jesus Christ habang naglalakad kasi may nakatakip sa kanilang mata. Yung disinfection, kailangan matanggal. Halimbawa, kung anong view na tinirahan ng isang may sakit, kailangan linisin yun, i-disinfect yun para yung virus mapatay, mataboy, na yung may karamdaman, hindi lalala po yung sakit. So, pag dinala mo siya sa paglilingkod sa Diyos, no, how to disinfect uh, in any Christians today, ang pinakita ng Scripture, kailangan siyang i-quarantine. Kung may quarantine sa literal na pag sinabing may COVID-19 o galing din sa mga bansa, huwag mo nang pakawalan, i-quarantine muna in 14 days. At yan ang naging batas nung nakaraan. Okay, quarantine 40 days. I-observe siya kung lalala o hindi. Ganyan po. Ngayon, sa Leviticus chapter 13, verse 4, ito rin po ang paliwanag dito. Paano po ang pag-quarantine sa chapter 13, verse 4? Okay. Chapter 13, verse 4. Bago natin balikan yung Lucas chapter 24. Okay. Sige. Basa yung nakakita. Leviticus chapter 13, verse 4. At kung ang pagdala ng makita ay maputi sa balat, ang kaniyang laman, at makita hindi malalim kay sa balat, at ang balahibo niya ay hindi pumuti, at tukulungin ng saserdote ang may pera salot sa 7 araw. Pagka binanggit mo yung 7 days, sa panahon ng saserdote, yung pag-quarantine sa isang may karamdaman, sa isang may sakit. Sa time kasi po natin, ang spiritual quarantine, ang isang araw, kumakatawan po yan sa isang taon. Ngayon, from the past, leader at saka followers in Christ, may mga sakit po yan. Yung pag-gathered ng Diyos sa atin para dalhin sa Diyos through Jesus Christ, to believe Jesus Christ is our Savior, is our Redeemer. If you believe Jesus Christ and to obey His commandments, you receive eternal life. Now, on that time, ang tao, kina-quarantine ng Diyos by spiritual situation. Kaya lahat ng mga may sakit na kina-quarantine, may sakit ka, may ubo ka, may lagnat ka, in the name of Jesus Christ, you receive healing. So, lahat nakapag-testimony, pinagaling ako ng Diyos. And that is your time, your quarantine time. Kaya hindi pwede ang isang individual na dati kang may hika, dati kang may cancer, dati kang may sakit, pinagaling ka ng Diyos, babalik ka sa sanlibutan. Dahil sinabi ni Apostol Pedro sa 1 Peter o 2 Peter, binasa natin kahapon. Tingnan muna natin doon sa talatang iyon. Hallelujah. Sa 2 Peter. Uh-huh. Okay. Very good. 2 Peter 2:20. Sige, basa ang mga nakakita.
Amen? Yun. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa Mm. sa sanglibutan sa pamamagitan ng pagkakilala ng Mm. Panginoon at tagapagligtas na sa Kristo Yes. ay muling nahalubiluhan at manaig Mm. naon ay lalong tumatama ang huling kalagayan nila kaysa ng una. Now, let us share by spiritual insight. So, as a Gentile before, tayo ay nahawa sa sari-saring aral ng traditions of men. Now, nilabas tayo ng Diyos through Jesus Christ. That is a part of disinfection. Para yung ating body, soul, and spirit ay madat ng buo. Lalakad siya out of the traditions of men at maging holy siya sa paningin ng Diyos. So, tinanggal natin yung pagmumura, tinanggal natin yung mga gawang laban sa Diyos. That is a part of disinfection. Now, paano ang tao kino-quarantine ng Diyos? Kino-quarantine siya by the Word of God. And they must enforce and follow and obey what is the commandments of God. Sapagkat yung sa labas noon ng quarantine area, nandoon po yung iba't ibang mga disease at sickness. Kaya binanggit doon sa scripture, kung ang mga ito ay babalik sa dati, mas malala pa ang kanilang tatanmuhin na karamdaman. Lalala po ang karamdaman. Bakit? After this infection through Jesus Christ by the Word of God, to live like Christ, ikuha-quarantine siya by the Holy Scripture na ipamuhay niya ito, i-apply niya ito yung kautos at palatuntunan ng Diyos na may Sabat, may day of resurrection ni Jesus Christ. Ang problema sa pagta-travel ng tao dito sa Wilderland, sa ibabaw ng daigdig nito, in how many thousands of churches, sabay-sabay naglalakad ngayon, hindi nila alam yung katabi nila, yan pala si Jesus. Anong sabi ng verse 20? Saan ka nagtapos kayo na, sister? 15 ka? Ng Lucas chapter 24? Chapter 24. Lucas. 16. Okay. Tuloy mo kung saan ka nag-stop, sister. Kasi maganda po yung sinimulan mo. Okay. 16. Verse 17. At sinabi niya sa kanila, ano ang mga salitaan ninyo ito sa inyong paglalakad? Amen. At sila'y nagtitigil na nangalupaypay, ay nangalulambay ang mga mukha. Anong itsura ng taong may sakit? Di ba lumbay? Lupaypay. Ang identification ng pagtingin mo sa isang taong may sakit, kita mo kaagad. Pero, that is a physical sickness. Pero pag tinignan mo yung tao by spiritual sickness, kahit wala siyang sakit, lupaypay pa rin. At dito ay pinakita sa scripture kanina, magkaiba yung embalming para ma-preserve yung kanyang body na hindi siya mangangamoy. Magkaiba din po yung buhay na isang tao na umiinom ng gamot at ginamot niya ang kanyang sarili batay sa sakit na naobserba sa kanya ng physician. Okay. So, ang ipinakita po dito sa binasang ito sa paglalakad nila sa verse 16 at 17 na pinakita sa atin, okay? Sinabi niya sa kanila, ano ang mga salitaang ninyong ito sa inyong paglalakad? At sila'y nagsitigil na nangalumbay ang mga mukha. Okay, tingnan natin verse 18 para po malinaw. 18. At isa sa kanila na nangangalang Cleopas, Yun. ang sagot ay sinabi sa kanila, ikaw bagay nakikipagpanayam lamang sa Jerusalem at hindi nakaalam ng mga bagay na tuloy nangyari ng araw na ito. So, hindi po malayo ito from Leyte to Metro Manila na dito sa Metro Manila, iba't ibang mga syudad at iba't ibang mga barangay at may mga sityo like Antipolo area
Na parang nakipamayan ka lang ba, hindi mo alam ang salita ng Diyos? Nakatira ka lang na ba, hindi ka naglilingkod sa Panginoon? Parang nakabili ka ng bahay diyan or nangupahan ka ng bahay, hindi mo alam ang kautusan ng Diyos. Ang gagawin ng tao, may mga options. Okay, anong options? Worldly system, options. After 2 days and 3 days, after end of the month, problema na naman. Gawa na naman ng options. Pagtakbo ng panahon, tatamaan siya ng sakit, gagawa ng options. Check up. Yung iba ay na magpa-check up kasi mahal ang check up. Ngayon, pag lumala na yung sakit, sabi ng iba, di bali mamatay, bibig naman. Wala silang concern sa soul. Kung saan ang direksyon nito. Sapagkat merong eternal death at merong lake of fire. So, ang paglalakad nilang ito, nangalumbay sila, hindi alam nila ang pangyayari sa araw na yon. Tingnan nyo. At hindi nakaalam ng mga bagay na doon nangyari ng mga araw na ito. 19. At sinabi niya sa kanila, ano ang mga bagay? Question mark. At sinabi nila sa kanya, ang mga bagay tungkol kay Jesus na Nazareno, na isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita sa harap ng Diyos at ng buong bayan. Yan na. 20. Tuloy mo, sister. At kung paano ang pagkabigay sa kanya ng mga pangulong sacerdote at ng mga pinuno upang hatulan sa kamatayan. At siya ipako sa krus. Tuloy. 21. Natapat, hinihintay namin siya ang tutubo sa Israel. Oo, at bukod sa lahat ng mga ito ay ngayon ang ikatlong araw nang mangyari ang mga bagay na ito. Sipin niyo po ha, yung nag-disinfect sa atin from any sin. Yung nag-quarantine sa atin to secure the great tribulations. Kino-crucify. Kalimitan sa mga nagpagaling at pinagaling niya, yun ang nagsabi ipako sa krus. In other words, sa time natin, if we talk betrayal of our Lord Jesus Christ, many of churches today, pinagkanulok ng Panginoon. Now, yung nag-quarantine sa atin to secure from any disease, to heal our disease, kino-crucify na sa krus ng Calvary. At dito sa scripture na ito, diniin ng scripture, ngayon ang ikatlong araw. Ang tanong, anong araw ang ikatlong araw na yon? Na ang ikatlong araw, yun ang first day of the week na resurrection ni Jesus Christ. Ito ang problema ng buong daigdig. Hindi natin alam from the past kailan ang pasimula ng unang araw ng kamatayan ni Kristo, kailan ang eksaktong 3 days and 3 nights sa resurrection ni Jesus Christ. Kaya sa isang linggo, may pinakita na dalawang pagtitipon, kamatayan at pagkabuhay ni Kristo. Literal at spiritual yung sabat ni Kristo, literal at spiritual yung resurrection ni Jesus Christ. Sa madaling sabi, dito po sa pag-aaral na ito, hindi pwedeng piliin mo lang ang first day of the week, yung lingguhang paglilingkod sa Diyos. Nagagawin mo rin sa araw ng linggo na hindi naman linggo ang resurrection ni Jesus Christ na araw. Sapagkat ang linggo na binigay ng resurrection ni Kristo, hindi ang Biblia kundi si Constantine. Ngayon, dahil sa mali ng pagsunod ng tao sa day of resurrection ni Jesus Christ, walang kakaalam na yun pala ang eksaktong first day of the week, like today, from the prophecy of Daniel chapter 9. Kaya dumami ang sakit. 1997 pa lang ang ating kinuha. Up to the present, almost 4 million ng mga matay mga tao and different disease. May cancer. Sabi ko, pastor na matay sa cancer, parang walang kwentang paglilingkod pala sa Diyos. Leader ng malaking church, nasunog ng COVID-19. Teka muna, anong naging problema? Tinignan ko mga kapatid, nung cause ng death nila, kung ano po ang naging cause ng death nila. Sickness. Anong mga sickness? Iba't ibang klase yung sickness.
Anong kinamatay sa ganitong klaseng sakit? Paano nagkasakit? Dahil sa pagsuway sa kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, maraming naglilingkod sa Diyos na sumusuway sa kautusan ng Diyos. Okay. Romans chapter 3 verse 23. Lahat nagkasala, walang matuwid na isa. O ngayon, sino ang matuwid? Si Jesus Christ. Through Jesus Christ, there is no condemnation in Christ Jesus. Romans 8:1. Ang na kay Kristo, wala sa ilalim ng sumpa. Ngayon, pag dinidisinfect na ang tao by the grace of God, ikuha-quarantine siya by the truth of God through Jesus Christ. Paglabas mo, talagang totally you are healed in the name of Jesus Christ from any sickness and any disease. Absuelto siya through Jesus Christ. Hindi siya papasok, hindi siya kasama sa daming ng nangamatay sa iba't ibang klaseng karamdaman. Kaya lang, dito, habang naglalakad sila, hindi nila alam na yung araw na yun, yung pala ang day of resurrection ni Jesus Christ. Ang sabi ng scripture, doon sa binasa mo, sister, anong verse ka na kanina? 21? Datapwat, hinihintay namin siya ang tutubos sa Israel. Oo, at bukod sa lahat ng mga ito, ay ngayon ang ikatlong araw buhat ng mangyari ng mga bagay na ito. Tanong, ito bang Sunday ay tama na kilalaning pangatlong araw sa resurrection ni Jesus Christ? Tingnan nyo ha, gusto ko lang i-emphasize sa mga nagsusuri nating mga kaibigan na tahimik lang sapagkat base sa result ng ating pong kaibigan sa Mita, we have 3,000 more than nang nag-supervise ng ating video privately. Kasi po, pag sinabing privately, hindi sila nag-comment, hindi sila nanonood ng matagal o maikli at nag-iwan ng mga hindi, parang private sila na mga individual na tao na ayaw magpakilala sa kanilang sarili. Okay. So, ang atin ditong gustong iparating, itong linggo ba ay tatawaging first day of the week. Tingnan niyo yan. Sa Labor Day, nais kong ulitin ng bahagya. Ang Monday, simula po ng Labor Day up to Friday. Tinawag siyang weekdays. Pagdating ng Sabado at Linggo, tinawag siyang weekend. So from Monday, ang 7th day noon ay Sunday. Na ang program na atin pong kinagisnan, kailangan pagdating ng Sunday, ikaw nagtatrabaho, magsimba ka ng Linggo. So, kailangan mong gawin sapagkat ang Linggo ay pinaka-DO po yan sa nagtatrabaho. Ngayon, meron ng day off ng Sabado, o meron ng day off na Lunes, pagpasok ng call center, at dumami na pong trabaho ngayon in terms of economics. Okay. Pero malinaw na yung Monday, kahit sa kalendaryo, simula po ng first day of the week sa Labor Day. Ang 7th day noon ay Sunday. Okay? Ngayon, pagdating sa religious, dineclare na ang Sunday ay first day of the week, ang 7th day naman din noon ay Sabado. Ngayon, kung titingnan mo sa Diyos Sabat, na ang Sabat ay ini-implement ngayon hanggang sa panahon natin, na ang Sabat ay Sabado, pag tinignan mo sa dispensation of time, Father time, Sonship, and Spirit dispensation, sa time natin, okay, dito ngayon si pinag-uusapan natin, ang Sabat na ginagampanan ng Diyos is under the law. Ang Sabat ni Kristo sa time natin is under the grace. So, anong ibig sabihin sa paliwanag na ito? Ang ipinakita na dahilan sa mata na kailangan matanggal yon, makilala nila yung kasama nila, na yun ang katuparan ng Sabat, na nabuhay na maguli, ang ipinakita noon, yung 3 days na eksakto yung araw na kasama nila si Jesus Christ habang naglalakad. Actually, dito sa statement, pag nagtingnan mo siya, nakilala na si Jesus nung pumasok sa bahay, nag-pray sila, nung nakapikit ang pagdilat nila, nawala na ang Panginoon. So, si Jesus pala yun. Wala na eh. Sa time natin, espiritu na po siya, hindi na po siya physical.
Okay, makikita lang siya ngayon ang physical na kalagayan sa pagtupad. Okay. Dito ngayon sa ating pinag-uusapan, okay, ang Sunday ginawang first day of the week. Pag tiningnan mo sa Labor Day, ang Sunday pang 7th day. Ibig sabihin, hindi siya first day of the week, kundi pang 7th day. Sa religious nating kinagisnan, ang Saturday ginawang 7th day from Sunday. So, ibig sabihin, na-declare nila ang Sunday na first day of the week dahil ang Sabado ay 7th day. So, pag inaral mo ang 7th day sa Sabado, that is under the law against God in our time, against the commandments of God. Sapagkat dito, ang karamdaman, kaya po ang tao nagkasakit, they are against the will of God, against the commandments of God. Kaya ang tao nagkasakit dahil lumabag doon sa batas ng Diyos. Batas ng Diyos na pagsunod sa kanyang salita na kapag hindi nasunod, magiging batas isang tao. Kaya sabi ni Paul, we are not under the law, we are under the grace of Jesus Christ. Ngayon, paano i-position ang 3 days and 3 nights? Okay. Dito sa Daniel chapter 9, verse 27, tingnan muna natin yung scripture at mabigyan natin ng kunting paglilinaw at sa mga gusto pong magba-Bible study, free, mag-contact lang po sa atin. Walang bayad po. Libreng Bible study. At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang linggo. Yun. At sa kalahati ng isang linggo ay Yes. kanyang ipapipigil ang hain Yes. at ang alay. At sa pakpak ng mga kasuklang-suklang at karuroon ng isang maninira at hanggang sa wakas at pagkapasiya ay mabubuhos ang buhos sa maninira. Yun. Totally, if we talk salvations and redemptions, kingship time of Jesus Christ, lahat po yan, pinasiyahan lang sa isang linggo at kalahati ng isang linggo. Tulad ngayon, halimbawa, ang araw ngayon ay Huwebes. Ang posisyon ng Huwebes na kalahati sa isang linggo, yan po ang gusto nating i-share sa iba't ibang mga university, sa mga Bible scholar. At nagbukas sila ng mga pag-aaral. Sabi ko, paano kung tanungin kayo ng mga may alam sa Biblia na mapatanayan ba ng Sunday ay first day of the week? Yung kausap ko po talagang, o nga po, hindi nga ito. Paano nga ba? Ay sabi ko, nagkakanda kayo ng Bible study, hindi kayo tiyak sa inyo bang isasagot sa tanong na yan. Ngayon, kung kailangan nyo ako, sabi ko, gusto kong makatulong para ilinaw yan kung sakaling mayroong magtanong sa inyo tungkol dyan. Sapagkat hindi biblical ang Sunday na first day of the week. Binasa niya sa Tagalog, binasa niya sa English, talagang at the end of Sabbath, panibago siyang first day of the week. Kaya hindi siya ma-declare na Sunday is first day of the week. So sabi niya, meron scripture. Gusto ko ituro yan personal, hindi po sa magitan ng chatting. Okay. So yung time natin sa lahat ng pagtuturo, which is the judgment time, ang tanong, bakit pinapadala yung karamdaman ng Diyos sa tao? Yan na, bakit ang tao nagkaroon yan? Alam natin, ang cause of sickness, ang pagsuway ng tao sa kautosan ng Diyos. Okay. Ang sakit kasi po, pag pumasok ang sakit sa katawan, hindi yan automatic na patay siya kaagad. Magsisimula yan. Pag pinabayaan mo, lalala yan. Okay. Ito po ang panahon ng paglala ng sakit. Kasi ang mundo ngayon, talagang sabihin natin, cancerous na po. Sa Exodus chapter 9, verse 10, ito po ang pinakita ng scripture. Tungkol po dyan. Hallelujah. Exodus chapter 9, verse 10. Amen. Sila'y kumuha ng abo sa horno at tumayo sa harap ni Paraon at sinaboy ni Moises sa ipapawid. At naging bukol na naglakin sa tao at sa hayop. Ibig sabihin, yung judgment time ng Diyos,
Every time na sinusuway ng tao ang kautusan ng Diyos, ang salita ng Diyos, dinidismaya, kumbaga, ng tao, binabaliwan ng tao ang aral, ang turo ng Diyos. Mismo si Moises sa time na yon ay naging instrumento ng Diyos para naging malala ang karamdaman ng sakit ng isang tao. Anong nangyari? Dumami ang sakit ng bukol. Tapos, ang sabi niya sa salitang yon, inulit-uli sa panahon ng Numbers, sa Bilang, chapter 16, verse 47. Bilang, chapter 16, verse 47. Yes. At kinuha niya Aaron gaya ng sinalita ni Moises. Mm. At sila'y tumakbo sa gitna ng kapulungan. Yes. At narito, ang salot ay nagpasimula sa gitna ng bayan. Mm. At siya ay naglagay ng kamangyan at itinubos sa bayan. Yes. Tuloy. At siya ay tumayo sa gitna ng mga patay at ng mga buhay. Mm. At ang salot ay tumigil. At nangamatay na sa salot ay 14,700. Mm. Bukod pa yaw nangamatay dahil sa puri. Mm. Tingnan niyo po, ang daming nangamatay sa salot na yun sa pagsuway lang sa mga kautusan at panatuntunan ng Diyos. So, that is the time of judgment of God. In our time, anong judgment ng Diyos? So, ngayon nga, itong binasa from 1997, million na pong nangamatay. Hindi namatay sa simpleng kamatayan, kundi namatay sa, ang cause is klase-klaseng mga sakit na nangamatay pong yan. Millions. More than 4 million. Okay. Si Moises, propeta ng Diyos. At dahil sa pagsabi ni Moises ng abo, nagkaroon po ng karamdaman ng bayan. Ibig sabihin, dito sa binanggit ng New Testament, chapter 3, verse 21. Start tayo sa verse 21. Acts chapter 3, verse 21. Ang panganib po dito sa pag-deny nito, sapagkat may mga nag-celebrate ngayon ng mga celebrations, hindi na tama ang buwan, hindi na tama ang pizza, at yung nasunod hindi na ang Diyos, kundi ang tao na. So mapanganib po ito sapagkat yung disease po, hindi naman bigla talaga yan. Unti-untiin ang tao natin dyan. Sapagkat ang judgment time ng Diyos, that is a final time na ginagawa ng Diyos, na kapag nangaral ang mga lingkod niya, like Prophet Moises, kung ano po ang ginawa at sinabi nila, yun po ang mangyari doon sa bayang yun. At sa dami na pong nangyayari sa panahon natin. Okay. Tingnan muna natin. Acts chapter 3, verse 21. Na siya'y kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay. Na sinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng kanyang mga banal na propeta. Yun. Buhat pa ng una. Tingnan natin ha. Buhat pa ng una, ginamit ng Diyos mga propeta. Now, in through Jesus Christ, by the days of His resurrection, i-restore niya ngayon ang lahat ng bagay from the original ways of God. Okay. Ngayon, ano ang function ng mga propeta sa time natin ngayon? Yan. Verse 22. Verse 22. Amen. Tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoon Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Yes. Kaya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Yun. Sinong itatayo kagaya ko? Si Jesus Christ. Itatayo ng Diyos ang kanyang larawan, katuparan ng 70. Tuloy. 23. At mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi pakinig sa propetang yaon ay pupuksain lubos mula sa gitna ng bayan. Ano nangyari? From 1997 lang example. Almost 4 million nang namatay sa iba't ibang klase ng sakit. Dahil sa pagsuway sa Diyos, at the same time, ang pagsuway sa mga propeta. Kaya delikado, okay? Sasabihin ko na, itong mga nag-celebrate ng mga Passover, Pentecost, and Feast of Tabernacle, binalik yung sitwasyon ng
ng Old Testament at hindi na sinunod ang tamang buwan at mga appointed time na itinakda ng Diyos. Cancer yan, ang dulo niyan. Either ngayon may kasayahan, may paglilingkod sa Diyos, pero at the end of the day, they, they are suffering and fire. Nakalungkot po yan. At yun po, base sinasabi ng Scripture. Ang sino mang hindi makinig sa dalawang propetang yun ay pukpuksain ng lubos sa gitna ng bayan. Meaning, iiyakan ka ng maraming tao, lungkutan ka ng pamilya, ng mahal sa buhay, na hindi naging epekto sa kanya ang paglilingkod niya sa ilang haba ng panahon. Hindi pinag-uusapan ang haba ng panahon ng paglilingkod. Ang pinag-uusapan yung pagsunod ng tao by the appointed time of God under the law and the commandments of God. Yan po ang importante po dyan. Ang tanong, itong mga na-quarantine, itong mga na-disinfect, itong mga Christians, and how many millions of Christians today, ano kaya ang katayuan nito? Kasi ngayon po, by literal insight, makikita mo ang taong ito may sugat. Ang taong ito may karamdaman. Pero by spiritual, hindi by outside ang kanya pong wounds, kundi by inner part of the body. Tingnan mo natin sa scripture. Sa Proverbs chapter 6 verse 33, ito pong binanggit niya. Kawikaan. Chapter 6 verse 33. Amen. Amen. Mga sugat at sasira ang puri ang tatamuhin niya, at ang kanyang kapintasan ay hindi mapapawi. Yes. Ang tao, pag nagkaroon siya ng spiritual wounds, papasok mo siya kung anong mga churches, napabilang mo siya sa kung anong mga churches, yung sugat inside of his body, na natili yun. Ang sugat, kapag nagkaroon ng sugat ang tao sa loob ng kanyang katawan, magnanaknak yun, yun ang ikamamatay ng isang tao. That is a spiritual wound. And we need disinfection through Jesus Christ, and we need a quarantine by the perfect will of God para yung sakit na meron ng isang tao, papagalingin siya ng Diyos at tatanggalin ng Diyos lahat ng karamdaman from head to toe